Alam mo ba ang Moldova? Sinasabing ito ang isa sa pinakamahihirap na bansa sa Europa. Ang kabisera nito ay China. Isang maliit na bansa na napapagitnaan ng Romania sa kanluran at Ukraine sa hilaga, silangan at timog. Sa isang liblib na sulok ng bansang ito, sa gilid ng isang nayon na halos burahin na ng nyebe sa mapa, may isang maliit at lumang bahay. Tuwing taglamig, ang lamig ay tumatagos sa mga dingding. Ang tubig sa gripo ay nagyelo bago pa man tumulo, at ang bawat hininga ng mga nakatira doon ay nagiging puting usok na tila kaluluwang lumalabas sa katawan. Dito nakatira si Ana. Sa araw na ito, kakaiba ang ihip ng hangin. Umuwi si Ana galing sa trabaho, hindi sa paghuhugas ng pinggan sa bayan, kundi mula sa kanyang bagong trabaho sa isang kumpanyang Pilipino na nagtayo ng sangay sa kanilang lugar. Ito ang araw ng kanyang unang sahod. Sa lumang lamisang gawa sa kahoy na puno ng gasgas, inilapag ni Ana ang isang puting sobre. Ang kanyang ina, na ang mga kamay ay magaspang dahil sa taon-taong pagtatrabaho sa bukid, ay walang imik na kinuha ito. Binuksan niya ito nang walang gaanong inaasahan. Ngunit nang makita niya ang laman, natigil ang kanyang mga daliri. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. 1, 2, 3. Binilang niya ang mga salaping papel. 80,000 piso, equivalent value. Ana, totoo ba ito? Ito ba talaga ang sahod mo? Nanginginig na tanong ng ina. Ang buwanang kita ng kanilang pamilya ay karaniwang nasa 5,000 piso lamang kung ikukumpara. Madalas silang mawalan ng kuryente at kumain sa liwanag ng kandila. Ang makakita ng ganitong halaga, isang halagang hindi pa nila nahawakan sa buong buhay nila, ay tila isang panaginip. Ito ang kapalit ng mga gabing hindi natutulog si Ana. Ito ang bunga ng pag-aaral niya ng wikang Filipino, isang wikang walang sinuman sa kanilang nayon ang nakakaintindi. Isang wikang akala ng lahat ay walang silbi sa gitna ng nagyayelong Moldova. Binitawan ng ina ang sobre at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, kung saan tanging ang lagutok ng kahoy sa tsiminya ang maririnig, bumuhos ang luha ng isang ina na pagod na sa hirap. Bakit nga ba nag-aral ng Filipino si Ana? Bakit ang desisyong iyon ang nagpabago sa kapalaran ng pamilyang ito? Babalik tayo sa nakaraan. 10 taong gulang si Ana noon. Ang taglamig sa hilagang Moldova ay malupit. Ang hangin ay tila mga patalim na humihiwa sa balat. Sa loob ng kanilang maliit na bahay, nagbago ang ihip ng hangin. Ang kanyang ama, na dati masigla at matipuno, ay ngayoy butot balat na nakaratay sa kama. Ang kanyang ubo ay malalim at masakit pakinggan. Mataas ang lagnat niya at ang bawat paghinga ay parang pakikipagbuno sa kamatayan. Patawad, nanginginig ang labi ng ina habang hawak ang basang bimpo. Wala tayong pambili ng gamot. Patawad. Lumapit si Ana sa kama. Hinawakan niya ang kamay ng ama, malamig, magaspang, ngunit pamilyar. Pinilit niyang ngumiti kahit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Papa, bulong ni Ana. Sa Tagsibol, pupunta tayo sa gubat, di ba? Nangako ka sa akin. Mamimitas tayo ng mga bulaklak kapag nawala na ang yelo. Iminulat ng ama ang kanyang mga mata ng bahagya. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihin di, anak, pero wala na siyang lakas. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Sa kalaliman ng gabi, habang ang apoy sa tsiminya ay unti-unti nang namamatay at ang lamig ay gumagapang sa sahig, huminto ang paghinga ng ama. Tahimik. Walang dramatikong paalam. Basta na lang tumigil, tila isang kandilang naubusan ng mitsa. Papa? Papa, naririnig mo ba ako? Kahit anong tawag, kahit anong iyak, hindi na siya sumagot. Hindi umiyak ang ina ni Ana noong gabing iyon. Sa halip, inayos niya ang kumot ng asawa. Hindi niya tinakpan ang mukha nito. Tinitigan niya ito ng matagal bago bumaling kay Ana. Saka na tayo umiyak, matigas na sabi ng ina, bagamat basag ang boses. Sa ngayon, isipin muna natin kung paano tayo mabubuhay. Sa daan pa uwi galing sa libing, tanging ang tunog ng kanilang mga bota sa makapal na nyebe ang maririnig. Crack! 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 Ana, basag ang katahimikan. Hindi ka na pwedeng maging bata simula ngayon. Tayong dalawa na lang ang magtataguyod sa bahay na ito. Mula noon, naglaho ang pagkabata ni Ana. Huminto siya sa pag-aaral noong siya ay 15 anyos. Nagtrabaho siya sa kantina sa bayan bilang tagahugas ng pinggan.
Ang tubig sa lababo tuwing taglamig ay parang yelo na may halong bubog. Namaga at nagbitak-bitak ang mga daliri ni Ana. Dumudugo ang mga ito habang nagkukuskus siya ng sebo sa mga plato. Hindi ba masakit yan, iha? Tanong ng isang katrabaho. Ngumiti lang si Ana, isang ngiting hindi umaabot sa mata. Masakit po. Pero kung hihinto ako, mas lalong lalamig. 5,000 piso kada buwan. Iyon lang ang halaga ng kanyang paghihirap. Isang gabi, habang kumakain sila ng sopas sa liwanag ng kandila dahil putol na naman ang kuryente, nagtanong ang ina. Bakit siya kinuha ng Diyos? Bakit tayo pinarurusahan ng ganito? Hinawakan ni Ana ang kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ma, ako ang papalit sa kanya. Poprotektahan kita. Poprotektahan ko ang bahay na ito. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, binuksan ni Ana ang lumang telebisyon. Sa kabila ng snow at malabong signal, may nasagap siyang channel. Isang drama mula sa Asia ang ipinapalabas. Ito ay isang serye mula sa Pilipinas. Nakita niya ang mga eksena, mga puno ng nyog, asul na dagat, at araw na tila laging nagniningning. May isang bata na tumatakbo sa kanyang ina at sumigaw, "Nay! Nandito na po ako." Sumagot ang ina sa telebisyon, "Halika na, anak. Kain na tayo." Hindi naiintindihan ni Ana ang mga salita. Tagalog iyon. Pero naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang tono ng pananalita ay malambing, puno ng emosyon, at parang niyayakap siya ng boses. Gusto ko ang salitang iyon, bulong ni Ana. Parang hindi malamig. Tumingin ang kanyang ina mula sa pagbuburda. Ana, anong silbi ng pag-aaral ng wikang iyan? Hindi yan nakakabili ng tinapay. Hindi yan nakakabili ng panggatong. Alam ko, pero humugot ng malalim na hininga si Ana. Alam kong wala tayong pera para umalis dito. Wala tayong pambili ng passport o pamasahe sa bus papuntang bayan. Pero natatakot akong tumanda dito nang walang alam sa mundo. Hindi kumibo ang ina. Alam niya ang pakiramdam na iyon, ang pakiramdam ng pagiging bilanggo ng kahirapan. Ilang araw ang lumipas, dumating ang isang retiradong guro sa kanilang bahay. May dala itong lumang laptop. Nakita ko ito sa bodega, sabi ng guro. May basag ang screen at mabagal na pero gumagana pa. Gamitin mo habang pwede pa. Niyakap ni Ana ang laptop na parang ginto. Sa mga gabing may kuryente, nagbubukas siya ng mga libreng website para mag-aral ng Filipino. Sa kanyang kwaderno, isinulat niya ang mga unang salita gamit ang nanginginig na kamay. Ako. Ikaw. Mahal. Salamat. Tinitigan siya ng ina. Ang mangarap ay libre, Ana. Pero natatakot akong makita kang masaktan kapag nabigo ka. Isang madaling araw, naglalakad na naman si Ana papasok sa trabaho. Nagyelo ang kalsada. Pagdating sa likod ng restaurant, naghihintay ang bundok ng mga huhugasan. Magandang umaga, Ana. Dumudugo na naman ang mga daliri mo, puna ng matandang kusinero. Ayos lang po. Basta may mainit na tubig, masaya na ako, sagot ni Ana. Pag-uwi, nadatnan niyang madilim ang bahay. Naputulan na naman sila ng kuryente. Wala na rin tayong panggatong, sabi ng ina sa dilim. Mag-aaral ka pa rin ba sa harap ng kandila? Sinindihan ni Ana ang maliit na kandila. Opo, manatatakot kasi ako na kung titigil ako, wala nang matitira sa akin. Tumulo ang luha ng ina pero hindi na siya kumontra. Alam ko. Gusto mo ring makita ang mundong gustong makita ng papa mo. Sa liwanag ng kandila at aandap-andap na screen ng laptop na nakasaksak sa generator ng kapitbahay minsan, natagpuan ni Ana ang isang language exchange platform. Nag-type siya gamit ang sirang keyboard, nakatira ako sa Moldova. Gusto kong matuto ng Filipino-Tagalog. Gusto ko ng kaibigan. Ilang araw walang sumagot. Pero hindi siya sumuko. Hanggang isang gabi may dumating na video message. Kamusta? Ako si Ziwei. Nakatira ako sa Manila, Pilipinas. Nakita ko ang post mo. Ang galing mo namang mag-aral. Tutulungan kita. Tumibok ng mabilis ang puso ni Ana. Si Ziwei. Isang lalaking may maamong mukha at magiliw na boses. Bagaman ang pangalang Ziwei ay tunog banyaga Chino, siya ay laking Maynila, marahil ay Chinoy o may lahing banyaga ngunit pusong Pinoy. Simula noon, nag-uusap sila linggo-linggo.
Ibuka mo pa ang bibig mo, turo ni Ziwei sa screen. Sabihin mo mabuhay. Dahan-dahan lang. Ang galing mo. Namula si Ana. Mabuhay. Salamat po. Nag-alala ang ina ni Ana. Baka niloloko ka lang ng lalaking yan. Baka sindikato yan. Umiling si Ana. Wala siyang hinihinging pera, mas sinasabi lang niya na kaya mo yan at ingat ka. Minsan, bumabati pa si Ziwei sa ina ni Ana. Magandang gabi po, nanay. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Kahit hindi naintindihan ng ina, yumuyo ko siya sa harap ng screen bilang paggalang. Sa loob ng 2 taon, ito ang naging takbuhan ni Ana. Ang tagsibol, tag-init, taglagas, at taglamig ay lumipas, ngunit ang boses ni Ziwei at ang wikang Filipino ang naging apoy na nagpapainit sa kanya. Isang araw, nakatanggap si Ana ng mensahe mula kay Ziwei. Ana! May balita ako. Isang kumpanya dito sa Pilipinas, may branch na bubuksan dyan sa Moldova. Naghahanap sila ng marunong mag-Russian at mag-Tagalog. Ikaw agad ang naisip ko. Mag-apply ka. Nanginginig si Ana. Ako? Pero, hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Tagahugas lang ako ng pinggan. Subukan mo, sagot ni Ziwei. Naniniwala ako sayo. Buong gabi hindi nakatulog si Ana. Kinaumagahan, sinabi niya sa ina, susubukan ko po. Natatakot ako, pero kung tatakbuhan ko ito, pagsisisihan ko habang buhay. Sa interview via video call, kaharap niya ang mga Pilipinong managers. Bakit ka nag-aral ng Filipino? Tanong ng interviewer. Huminga ng malalim si Ana. Dahil naramdaman ko pong may pag-asa sa likod ng mga salitang ito. Na may lugar sa mundo na hindi kasing lamig ng nararamdaman ko ngayon. Ngumiti ang interviewer, isang ngiting puno ng init, tatak Pinoy. Ang ganda ng sinabi mo. Ramdam namin ang puso mo. Ilang araw ang lumipas, dumating ang liham. Tanggap Ali N.A. Panimulang sahod, 80,000 pesos, katumbas ng malaking halaga sa kanila. Dito nagbago ang lahat. Ang tsiminya ay hindi na mawawalan ng kahoy. Ang gamot ay mabibili na. Pagkalipas ng 1 taon ng pagtatrabaho bilang interpreter sa Moldova branch, ipinatawag si Ana sa headquarters sa Pilipinas para sa isang training. Pumunta ka na, sabi ng ina habang nag-aimpake si Ana. Mamimiss kita, pero hindi kita pinalaki para ikulong sa nayon na ito. Paglapag ni Ana sa Ninoy Aquino International Airport, sinalubong siya ng kakaibang hangin. Mainit. Mamasa-masa. Parang yakap na mahigpit. Paglabas niya ng airport, ang ingay ng mga sasakyan, ang mga busina ng taxi, at ang makukulay na bus ay bumungad sa kanya. Pero higit sa lahat, ang mga tao. Ang mga gwardiya, ang mga janitor, ang mga staff, lahat sila ay bumabati. Good morning po. Welcome to Manila. Ingat po kayo, ma'am. Nasanay si Ana sa Europa na ang mga tao ay seryoso at hindi nangingialam. Dito, parang lahat ay magkakakilala. Sa arrival area may kumakaway. Si Ziwei. Ana, sigaw nito. Sa wakas, nagyakapan sila. Ito ang unang beses na nagkita sila sa personal, pero parang matagal na silang magkakilala. Tara, sakay tayo ng taxi. Ipapakita ko sa iyo ang Maynila, yaya ni Ziwei. Habang nasa loob ng taxi, namangha si Ana sa tanawin. Mga palm tree, mga naglalakihang mall, at mga taong nakangiti kahit siksikan sa jeepney. Sa Pilipinas, paliwanag ni Ziwei, kahit pagod ang mga tao, marunong pa ring ngumiti. Yan ang aming lakas. 1 linggo makalipas ang training, nagkaroon ng aberya. Namamasyal si Ana sa Quiapo at Recto, gusto niyang makita ang totoong Maynila. Sa gitna ng siksikan ng mga tao, huli na nang mapansin niya, nawawala ang kanyang sling bag, nandoon ang kanyang passport, wallet, at yi. Nanigas si Ana. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nasa ibang bansa siya, walang kakilala maliban kay Ziwei, at wala siyang pera. Ziwei! Ang bag ko, iyak niya nang tawagan ang binata. Huminahon ka, pupuntahan kita, sagot ni Ziwei. Pumunta tayo sa presinto. Sa istasyon ng pulis, takot na takot si Ana. Sa Moldova, kinatatakutan ang mga pulis. Pero dito, nang makita siyang umiiyak, inabutan siya ng isang babaeng pulis ng tubig at biskwit. Relax lang po, ma'am. Tutulungan namin kayo, malumanay na sabi ng pulis.
Ano po ba ang nangyari? Pasensya na po, kasalanan ko, hindi ako nag-ingat, hikbi ni Ana. Ngumiti ang pulis. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Aksidente lang yan. Tulungan tayo dito. Bayanihan, ika nga. 3 araw ang lumipas, tumawag ang presinto. May nagsauli ng bag niya. Isang tricycle driver ang nakapulot nito sa gilid ng kalsada. Buo ang pera. Buo ang passport. Walang kulang. Ni hindi nag-iwan ng pangalan ng driver, basta sinabi lang na kawawa naman yung may-ari at umalis na. Hawak ang kanyang bag, tumingala si Ana sa langit ng Maynila na nooy kulay kahel dahil sa paglubog ng araw. Bakit napakabait ng bansang ito, bulong niya. Sumulat siya ng email sa kanyang ina, "Ma, ang Pilipinas ay maingay at magulo minsan, pero hindi ito malamig. Ang mga tao dito, kapag nakitang nahihirapan ka, hindi ka nila tatalikuran. Gusto ko ring maging katulad nila." Dito niya napagtanto, ang Pilipinas ay hindi na lang basta isang lugar sa mapa. Ito na ang gusto niyang maging tahanan. Natapos ang training. Kailangang bumalik ni Ana sa Moldova. "Babalik ka ba?" tanong ni Ziwei sa airport. May lungkot sa kanyang mga mata. Sagot ni Ana ng may katiyakan. "Babalik ako. Dito ako nababagay." Pag-uwi sa Moldova, sinabi niya sa kanyang ina ang plano. "Gusto ko pong tumira sa Pilipinas, makasama si Ziwei." Tumigil ang ina sa pagkain. Tinitigan niya ang anak. "Kung sa ibang bansa ka titayo sa sarili mong mga paa at magiging masaya, bilang ina, iyon ang aking karangalan. Ang karangalan ay mas matimbang kaysa sa lungkot." Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Ana sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi na bilang trainee, kundi bilang permanenteng empleyado at bilang fiancé ni Ziwei. Isang simpleng kasalan ang naganap sa isang hardin sa Tagaytay, kung saan tanaw ang bulkan at lawa. Dumating ang ina ni Ana mula sa Moldova. Nakasuot si Ana ng simpleng puting damit at si Ziwei ay nakasuot ng barong Tagalog. Ang pamilya ni Ziwei ay mainit na tinanggap ang ina ni Ana. "Salamat po sa pagpapalaki kay Ana," sabi ng magulang ni Ziwei habang inaabutan ng lechon at kakanin ang ina ni Ana. Naluha ang ina ni Ana. "Napakagandang lugar nito. Ang init ng araw, ang init ng pagkain, at ang init ng pagmamahal nyo." 5 taon na ang nakalipas mula nang dumating si Ana sa Pilipinas. 2 taon na silang kasal ni Ziwei. May anak na sila, si Ann. 2 taong gulang. Tuwing umaga, naamoy ni Ana ang sinangag at kape sa kusina. Hinahatid niya si Ann sa daycare sakay ng tricycle o minsan, ay naglalakad lang habang ang araw ay dumadampi sa kanilang balat. "Mama, baby, kaway ni Ann sa may gate ng school." "Ingat po." Bulol pa ito, pero ang sarap pakinggan ng Tagalog sa kanyang bibig. Nagtratrabaho pa rin si Ana bilang interpreter, pero mas maaga na siyang umuwi para makasama ang pamilya. Minsan, hindi siya makapaniwala. Ang pangarap niya noon na mabuhay sa mainit na bansa ay totoo na ngayon. Ang Pilipinas, na dati ay nasa screen lang ng lumang ay ang kanyang realidad. Isang gabi, habang tulog na si Ann, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina sa Moldova. "Kamusta ka na, anak? Nakangiti ka ba? Basta masaya ka dyan, masaya na rin ako kahit malayo tayo." Napaluha si Ana. Ang ina na dating pumipigil sa kanya mag-aral ng Filipino ay siya na ngayong numero 1 niyang taga-suporta. Tumingin si Ana sa bintana ng kanilang kondo sa Maynila. Kita niya ang mga ilaw ng syudad, ang mga sasakyan sa EDSA na parang ilog ng liwanag. Naisip niya, ang desisyon niyang mag-aral ng wikang Filipino, isang wikang hindi niya akalaing magliligtas sa kanya, ang nagdala sa kanya dito. Sa bansang ito ng mga ngiti, ng init, at ng bayanihan, natagpuan ni Ana hindi lang ang kanyang kabuhayan, kundi ang kanyang puso. Kung ikaw na nagbabasa nito ay natatakot sumubok ng bagong bagay, tandaan mo ang kwento ni Ana. Ang araw na magdesisyon kang magsimula, iyon ang pinakabatang araw ng iyong buhay. "Mahal kita, Mama," bulong ni Ana sa hangin, at alam niyang dadalhin ito ng hangin pabalik sa malamig na Moldova, bilang isang mainit na yakap mula sa Pilipinas.